Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Nona, patungo na sa West Philippine Sea. Panibagong low pressure area, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water, bababa simula sa Enero 2016. Petisyon laban sa kandidatura ni Mayor Duterte, dedesisyonan na ng COMELEC. Kaso laban sa mga dating opisyal ng COMELEC, kaugnay ng tinanggal na security features ng PCOS machine, muling binuhay. Mahigit sa 200 pulis mula sa National Headquarters idineploy sa NCRPO para ngayong holiday season. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Disyembre, taong 2015. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi sa ating live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nabundol ng motorsiklo sa Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang 17 anyos na lalaki ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team matapos mabundol ng motorsiklo sa Tomas Morato Avenue, corner Scout Luzon Street sa Quezon City pasado 2:00 kaninang madaling araw. Nadatnan ng grupo na nakahiga pa sa daan ang biktima na si Rolando Ignacio na iniinda ang tinamong sugat sa ulo at bali sa kanyang kanang binti. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong pinsala ng biktima. Ayon sa nakasaksi sa insidente, tumatawid ang biktima ng mabangga ng nakamotorsiklo. Mabilis yung motor eh. Mabilis. Sumemplang pa nga dun. Tumatawid yung lalaki. Oo, tumatawid yun. Galing yata siya dito, papunta. Tapos yung motor galing dun, papunta rito. Kwento naman ng driver ng motor na si Christian Renz Velgira. Hindi niya napansin ang biglang pagtawid ng biktima. So dire-diretso kami rito. Bigla siyang tumawid dyan mismo sa intersection. Hindi naman po kasi tawiran yan, sir eh. Handa namang sagutin ni Velgira ang pagpapagamot kay Ignacio. So kung ano man po yung pananagutan ko, kung may mga babayaran po ako sa pagpapagamot sa kanya, babayaran ko na lang. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita. Patungo na sa West Philippine Sea ang bagyong Nona. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Yes, Ray. June, kasalukuyan pang nananalasa ang bagyong si Nona dyan sa may area ng Mindoro. Pero ngayong gabi nga inaasahan na ito ay tutungo na dyan sa may West Philippine Sea. Kaninang alas 4 ng hapon, ito'y namataan ng Pag-asa dyan sa may area ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Napanatili pa rin ito ang taglay na lakas ng hangin na 140 kph at yung kanyang pagbugso ay aabot sa 170 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, medyo bumagal ito sa 15 km kada oras. At kahit ito ay palabas na o patungo niya dyan sa may West Philippine Sea,
ay nakataas pa rin ang signal number 3 sa may area ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Island. Makararanas pa rin po dyan ng masungit na lagay ng panahon. Ang signal number 2 ay nakataas sa Batangas, Cavite, Marinduque, Romblon at Calamian Group of Islands. Makakaranas din po dyan ng mga pagulan. Samantalang dito po sa Metro Manila, nakataas din po ang signal number 1 kasama na ang area ng Bataan, Southern Zambales, Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, yung Northern Palawan kasama na ang Cuyo Island at maging yung area ng Antique sa Palawan. Makararanas din po dyan ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. Ayon po sa Pag-asa, matataas pa rin po ang mga pag-alon dyan po sa may mga lugar na kataas ang babala ng bagyo at maging dyan po sa may seaboards ng Northern at Central Luzon. Delikado po na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po malakas pa rin itong pag-iral naman ng amihan. At ngayong gabi ay in-expect na tutungo na dyan sa West Philippine Sea at by Friday ay lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Sinona at hihina hanggang ito'y maging isang low pressure area na lamang. Ayon din po sa Pag-asa, yung mga lugar na kataas ng signal number 3 ay may posibilidad na magkaroon pa rin po ng storm surge na 2 meters. Samantala, hindi pa man po nakakalabas ng para, meron na pong panibagong low pressure area na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi po sa Biyernes na, kundi bukas ay papasok na po ito ng PAR at binabantayan po ngayon ng Pag-asa kung ito'y madedevelop na isang bagyo. Kung sakali man na ito po'y magiging bagyo, ito po'y papangalan ng Onyok. Pang-15 na po ito na bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at isusunod po na ipaalam sa atin ng Pag-asa kung ito ba ay maglalandfall o tatamang muli sa ating bansa. Dahil pag ganito pong buwan ng Disyembre ay landfalling o tumatama pangkaraniwan ang mga bagyo pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Yung ating ulat panahon, balik sa iyo, June. Ray, kung sakali bang papasok yung namumuong sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility, makaka-apekto ba ito doon sa papalabas naman na bagyo, itong si Nona? Makaka-apekto ba ito doon sa papalabas naman na bagyo, itong si Nona? June, wala namang pang magkakaroon ng reaksyon. Napakalayo nung tinatahak ng direksyon itong si Nona. Ito yung palabas na ng para. No? Itong papasok naman na LPA na magiging Onyok kung sakasakali ay nandito pa lang yan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ang pinakadistansya niya kaninang alas 4 ng hapon ay o 2 p.m. ay nasa 1,645 km southeast ng Mindanao. So napakalayo nung kanilang pagitan para magkaroon ng interaksyon sa bawat isa. Pero by weekend ay posibleng maramdaman na natin yan, June, dito sa ating bansa ayon sa Pag-asa, June. Okay, Ray, maraming salamat. Alamin naman natin ang epekto ng bagyong Nona sa iba pang lalawigan sa Northern and Southern Luzon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Naramdaman sa ilang lalawigan sa Central Luzon ang pag-ulan dulot ng bagyong Nona. Sa Pampanga, mahigpit na minomonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lugar na madaling bahain, tulad ng bayan ng Candaba, San Simon, Arayat, Macabebe, Santo Tomas at bayan ng Candating. Ito ay upang agad na marespondihan ng mga residenteng mangangailangan ng tulong. Lagi naman silang naka-prepared at lahat ng mga weather advisories, pino-forward natin sa kanila yon. So makikita mo, very active din ng social network. Dahil sa sama ng panahon ay nagkansela na rin ng klase ang ilang syudad sa lalawigan. Walang pasok ang mga estudyante sa preschool hanggang elementary level sa Mabalacat City at San Fernando City. Sa Bataan naman, suspendido din ang klase ng mga estudyante sa preschool. Bukod dito ay nagbabala rin ang Bataan Local Government sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon sa dagat. Kabilang sa mga apektado ng gale warning ay mga mangingisda sa bayan ng Orani, Abukay, Limay, Orion, Maribeles at siyudad ng Balanga. Dahil delikado rin po sa amin. Pagka malalakas na yung hangin, inaalis na namin dito. Sa sampahan, dinadala na namin down. Sa kalbong sa hangin, inaalis na namin dyan. Ay kasi, kung kanin mo, pagka-enjoy na yung bagyo, alam, masisira na naman. Lahat po ng ating mga kasangkapan, ready na po lahat. Kahit anong oras naman po dumating ang kalamidad,
ready naman po kami permit. Samantala sa Zambales, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga nakatira malapit sa landslide at rockslide prone area. Kabilang na dito ang mga barangay sa Olongapo City, Bayan ng Subic, Iba, Masinloc at Santa Cruz. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Olongapo City, may posibilidad na lumambot ang lupa sa mga bundok. Kaya pinapayuhan ng mga residente na maging alerto at manatiling nakatutok sa mga balita kaugnay sa bagyo upang agad na makalikas kung kinakailangan. Sa bahagi naman ng Calabarzon Region at Quezon Province, maghapong nakaranas ng walang tigil na pag-ulan ang malaking bahagi ng probinsya ng Laguna, Cavite, Batangas, Rizal at Quezon ngayong araw, dulot ng bagyong Nona. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Office, kasalukuyang mayroon ng mahigit 1,200 pamilya ang nakatira sa mababang lugar sa Batangas at Quezon ang inilikas. Nakahanda na rin ang 14,700 family food packs ng DSWD na may katumbas na halagang mahigit 5 milyong piso. Samantala, mahigit 500 pasahero at 200 rolling cargo naman ang stranded sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Coast Guard Batangas Chapter, walang pahintulutang maglayag na barko hanggat hindi pa inaalis ang babala ng bagyo sa lalawigan. Kasama Provincial News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Magandang balita naman mga kasangbahay, magbababa ng singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water simula sa susunod na taon. Ito ang balita ni Monokson. Simula Enero ng susunod na taon, 19 centavos per cubic meter ang mababawas sa sisingilin ng Maynilad sa kanilang mga customer, habang 26 centavos naman ang tatapyasin sa water bill ng Manila Water. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, ang bawas singil ay bunsod ng paggalaw ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA at basic charge ng dalawang water concessionaire. Para sa mga sakop ng Maynilad na kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan ay may kabuuang 64 centavo na bawas sa kanilang monthly bill. Mahigit 2 piso naman sa may water consumption na 20 cubic meter at sa 30 cubic meter ay mahigit 5 piso. Samantala, ang mga customer naman ng Manila Water na maliliit lamang ang konsumo o yung mga tinatawag na lifeline user ay mayroong mahigit pisong bawas singil. Sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meter, 1 pesos and 38 centavos. Sa 20 cubic meter, mahigit 3 pisong bawas at sa 30 cubic meter ay mahigit 6 na piso naman ang bawas singil. Ayon sa MWSS, mananatili ang mababang singil sa tubig hanggang sa buwan ng Marso. Ang MWSS ay nagtatakda ng singil sa tubig 4 na beses sa loob ng 1 taon, batay sa paggalaw ng dolyar alinsunod sa tinatawag na FCDA. This one is a quarterly adjustment that we implement. So at least for the first quarter, this will be the rates. No more adjustment for the rest of the quarter. Nagsusupply ng tubig ang Maynilad sa Maynila, Quezon City, Makati, Caloocan, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, Navotas at Malabon. Habang kabilang naman sa mga sakop ng Manila Water ang Mandaluyong, Pasig, San Juan, Pateros, Taguig, Marikina at ilang bahagi ng Quezon City at Rizal Province. Ayon sa MWSS, ang naturang paggalaw sa presyo ng tubig ay ginagawa kada quarter ng taon. Ang pagbaba at pagtaas sa presyo ng tubig ay ginagamit naman ng mga konsesyonaryo upang mas mapaganda ang kanilang serbisyo. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nagdeklara ang New People's Army o NPA ng 12 araw na tigil putukan ngayong holiday season. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Simula 23 ng Disyembre hanggang 3 ng Enero ng 2016 ang unilateral ceasefire na idineklara ng New People's Army o NPA. Ayon sa Communist Party of the Philippines o CPP Central Committee, ang ceasefire ay bilang pakikiisa nito sa buong sambayanan sa pagdiriwang ng holiday season at pagpapalit ng taon. Gayon din sa kanilang anibersaryo sa December 26 at sa isinusulong na peace negotiations ng pamahalaan. Sa ilalim ng unilateral ceasefire, hindi muna maglulunsad ng mga pag-atake ang mga NPA sa alimang puwersa ng pamahalaan. Samantala, umaasa naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tutupad ang NPA sa idineklara nitong unilateral ceasefire.
Ayon sa AFP, may mga pagkakataon na hindi sinusunod ng NPA ang unilateral ceasefire. So itong unilateral declaration ng TPP-NPA, nangangahulugan sa kabuuan ng Pilipinas, ay sana ay sundin nila at gawin nila. Kasi may mga pagkakataon na sila mismo ay lumalabag sa rin ng sinasabi. Ganun pa man din, ang armed forces ay umaasa na sana ay magbago sila ngayong taon. Ayon sa AFP, tradisyonal na nagpapatupad ang pamahalaan ng ceasefire lalo na tuwing holiday season upang bigyang pagkakataon ang mga tao na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay lalo na yoong mga namumundok. Paliwanag pa ng AFP, hindi pa inaaprubahan ng Commander-in-Chief ng Pilipinas si Pangulong Benigno Aquino III ang ceasefire sa panig naman ng pamahalaan para sa buwang ito. Well, traditionally, nag-o-observe tayo ng halt to hostilities during the holiday season to give opportunities for our people to join their loved ones, including those who are out in the mountains, to be with their loved ones for the holiday, hoping that this gesture can facilitate the return back to the fold of the law of all our brothers and sisters who are misled. Samantala, hanggat hindi pa aprobado ng Pangulo ang inirekomendang ceasefire, magpapatuloy pa rin ang isinasagawang operasyon ng AFP at PNP laban sa mga rebelde. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Samantala, dineploy na ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang kanilang mga tauhan mula sa National Headquarters sa National Capital Region bilang dagdag pwersa na magbabantay ngayong holiday season. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Dinagdagan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang pwersa ng National Capital Region Police Office upang magbantay ngayong holiday season. Ito'y matapos na kumuha ang mga ito ng 200 pulis at 26 na Special Action Force sa National Headquarters upang ibigay sa NCRPO. Ayon kay Deputy Chief for Operations, Police Deputy Director General Danilo Constantino, ang nasabing mga pulis ang tutulong sa pagsasagawa ng beat patrol sa EDSA at sa mga matataong lugar upang masigurong ligtas ang publiko. Lahat ito galing sa National Headquarters, dun sa mga directorates and national support units. So ang deployment nito, it's up to the National Capital Region. Bunsod nito, hindi na rin maaaring magbakasyon o mag-leave ang mga pulis simula ngayong araw hanggang January 6, 2016. Inisa-isa naman ni NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw ang mga lugar kung saan itatalaga ang 200 pulis gaya ng malls at bus terminal sa kahabaan ng EDSA na nasasakupan ng Eastern Police District, Southern Police District, Quezon City Police District at Northern Police District. Kabilang dito ang EDSA Show Crossing, Mega Mall, Robinson's Galleria, Green Hills Shopping Center, Cubao Ali Mall, Boni Serrano, Araneta Center, Aurora Boulevard, Baliwag Transit, Nepa Q-Mart, Jollibee Camyas, Shell Nia Road, SM North EDSA, Shell 1015, Baliwag Market, Jackman Muñoz, Monumento LRT Station at Victory Center Mall. Habang ang 26 na SAF ay itatalaga naman sa Pasay at Makati area lamang. Meron tayong 20 identified na spots. Ito officer-led at mayroon siyang 10 kasama na pulis. Ito, most of these are sa major thoroughfares natin, sa places of convergence. Nagpaalala rin ang NCRPO sa mga mahilig uminom ng alak sa labas ng kanilang tahanan. Nahuhulihin aniya sila ng mga pulis at ng mga barangay officials bilang pagpapatupad ng City Ordinance at ng Oplan Lambat Sibat. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Kaso laban sa mga dating opisyal ng COMELEC, kaugnay ng tinanggal na security features. Hiling na makapagpiyansa ni Senator Jinggoy Estrada, nakatakda ng desisyonan na Sandigan Bayan 5th Division. Senador Gringo Honasa naniniwalang walang kinalaman ng una sa disqualification case ni Senador Grace Poe.
Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, hindi na matutuloy ang nakatakdang hearing sa petisyon laban sa kandidatura ni Mayor Rodrigo Duterte bukas. Ito ang balita ni Victor Cozare. Ipinadidismiss na ng mga abogado ni na Martin Dino, Mayor Rodrigo Duterte at ng PDP Laban ang petisyong isinampa ng isang Ruben Castor laban sa kanilang mga kliyente. Ito ay matapos hindi dumating sa ipinatawag na preliminary conference ngayong araw si Castor kahit ang abogado nito. Hindi rin pumayag ang mga abogado ng mga respondent na ituloy ang marking of evidence kanina dahil wala ang kabilang panig. Sa halip, hiniling ni na Attorney Vitaliano Aguirre, abogado ni Duterte, at Attorney Ted Contacto, abogado ni Dino at ng PDP Laban na i-dismiss na ang reklamo. Anila nakasaad sa notice of conference na ipinadala ng First Division na kapag hindi dumating ang petitioner sa ipinatawag na pagpupulong ngayong araw ay madidismiss ang reklamo. This is unfair. They are making a mockery of these proceedings, and we will not tolerate them making a mockery of the proceedings before the COMELEC. Ngunit ayon kay Attorney Oliver Lozano, abogado ni Castor, nagsumite na sila ng waiver of appearance at ipinareresolba na nila sa First Division ang reklamo. Laman ng petisyon ni Castor ang kahilingan na ideklarang null and void ang Certificate of Candidacy ni Dino dahil sa mga depekto na nakasaad sa dokumento gaya ng deklarasyon ng pagtakbong mayor ng Pasay at hindi sa pagkapangulo. Sinabi din ng petitioner na dahil sa maling mga impormasyon ay hindi rin maaaring maging substitute presidential candidate ng PDP Laban si Duterte. Ayun po'y sinabi ng COMELEC na it's mere clerical error. Nagpasya naman ang First Division ng poll body na huwag nang ituloy ang hearing sa petisyon bukas. Sa halip, submitted for resolution na ang reklamo laban kay Dino at sa kandidatura ni Duterte. Wala namang ebidensyang present ang petitioner, so makakaasa tayo na ito i-dismiss na. Magpupulong naman bukas ang mga miyembro ng COMELEC First Division upang pag-usapan ang petisyon. We're looking at the documents, in fact. We're in fact looking at the pleadings, etc. The Commission on Elections has vast powers, and they're not limited to the petitions. Hihintayin naman ng COMELEC on bank ang desisyon ng First Division bago ito makapagpasya kung tatanggapin ba ang substitution ni Duterte kay Dino bilang kandidato sa pagkapangulo ng PDP Laban. Victor Cozare, UNTV News, Worldwide. Samantala, ipinagpaliban ng Commission on Elections sa December 23 mula sa December 16 ang deadline para sa paglalabas nito ng initial list of candidates. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, kailangan ma-resolve muna ng komisyon ang mga isinumiting motion for reconsideration ng mga kandidatong idineklarang nuisance candidate ng COMELEC First and Second Division. Sa ngayon, nasa 29 na ang nakahaing MR sa COMELEC. Inaantabayanan din ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon laban sa no bio, no boto campaign nito. Kung kailangan kami mag-marathon deliberations, we will do so. Ayon pa kay Bautista, may isasapinal nila ang listahan ng mga kandidato bago ang pag-iimprenta ng mga balota sa ikatlo o huling linggo ng Enero. Sinabi pa ni Bautista na may lalagay pa rin ang pangalan ng isang kandidato sa balota kung wala pang pinal na desisyon ang mga petisyon laban sa kaniya. Naniniwala naman si Senador Gregorio Honasan na walang kinalaman ang United Nationalist Alliance o UNA sa mga inihaing disqualification case laban kay Senador Grace Poe. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa pananaw ni UNA Vice Presidential Candidate Senator Gregorio Honasan, walang kinalaman ang kanyang partido sa mga isinampang disqualification case kay Senator Grace Poe. Wala kaming capability at intention dahil alam namin kung ano ang pakiramdam nung being the target. Sustained targets. Samantala, sinabi ni Senator Honasan at Senadora Nancy Binay na hindi dapat na mauwi sa personalan ang batikusan ng mga kandidato. Kaugnay ito ng hamunang sampala ni na LP Presidential Candidate Mar Rojas at PDP Laban Standard Bearer Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Para mapako sa platforms and programs, maiwasan yung personality attacks. This is not the time to bash each other, and hopefully
Sana pagdating ng eleksyon, hindi maging ganun yung tono ng pangangampanya na personalan. Sana magkaayos silang dalawa na walang nagaganap na sampalan. Sinabi ni Senator Binay na sa ngayon, wala sa kanilang pamilya ang paninira, pero maaring mabalik ito pagpasok ng 2016. Parang nandun pa rin yung situation na babalik yung paninira na ginawa sa pamilya. Panawagan naman ni Senador Honasan sa mga mamamahayag na maging responsable sa pagbabalita, lalo na sa mga isyong pampolitika. Kung dadaanin natin palagi sa trial by publicity, nagiging irrelevant na yung due process, yung rule of law. Iisara na lang natin yung judiciary, no? Yung mga law schools, at burahin na natin sa talaan ng mga profesyon yung pag-aabogado. Ganun ang mangyayari. Diba? So, I suggest that you help in this. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Posibleng bukas na tatapusin ng COMELEC en banc ang kanilang deliberasyon sa motion for reconsideration ni Senator Grace Poe kaugnay ng naging desisyon ng COMELEC 2nd Division na nagdidiskwalipika sa kanya sa pagtakbo bilang Pangulo. Gayunman hindi pa tiyak kung makapaglalabas na ng resolusyon ang COMELEC bukas. Hindi naman pag-iisahin ng en banc ang kanilang desisyon kaugnay ng ruling ng 2nd at 1st Division sa disqualification case ni Poe. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi maaring i-consolidate dahil sa ngayon wala pang MR si Poe sa desisyon ng 1st Division ng COMELEC. Dagdag pa nito, nag-inhibit si Commissioner Christian Robert Lim sa pagpapasya sa kasong inihain sa kanya ng 2nd Division pero hindi mag-i-inhibit si Lim sakaling iakyat din sa en banc ang kasong inihain sa 1st Division ng Paul Body. Samantala, isang liham naman ang isinumite ni dating Senator Kit Tatad na humihiling na huwag nang isama sa listahan ng mga kandidato ang pangalan ni Senator Poe. We have no wish to bar the respondent from exploring further any possible means of seeking relief from the adverse effects of the rulings. In order to show that the rule of law prevails in this country and that the COMELEC has teeth, then we are doing this actually for the good of the nation. Inaasahang magdaraos ng special en banc session ang Korte Suprema bukas, December 16, upang talakayin ang ilan sa mahalagang kaso. Kabilang na dito ang kaso tungkol sa legalidad ng EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Inaasahang magdedesisyon din ang Supreme Court bukas kung babawiin o hindi ang TRO o Temporary Restraining Order na in-issue laban naman sa no bio, no boto policy ng COMELEC. Sa pamamagitan ng naturang TRO ay pinigilan ng Korte ang COMELEC na tanggalin sa listahan ang mga botanteng walang biometrics. Posibleng talakayin din ang apela ni Rezalito David sa desisyon ng Senate Electoral Tribunal o SET sa co-warranto case ni Senator Grace Poe kaugnay ng issue sa kanyang citizenship. Umapila sa Supreme Court si David matapos i-dismiss ng SET ang kanyang petisyon at sabihin ng tribunal na isang natural-born Filipino citizen si Poe at kwalipikadong maupo bilang isang senador ng bansa. Sa ibang balita, submitted for resolution na ang bail petition ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Matapos ang 1 taon at 6 na buwan, didesisyonan na ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Sa ngayon ay submitted for resolution na ang kanyang bail petition matapos magsumite ang kampo ng prosekusyon at depensa ng huling kinakailangang mga dokumento. Base sa rules of court, may 48 hours o 2 araw upang magdesisyon ng Sandigan Bayan. Ngunit inaasahang hihingi ito ng dagdag na araw sa Korte Suprema, katulad ng ginawa ng ibang divisions na humahawak sa bail petitions ni Senator Bong Revilla at Janet Napoles. Samantala, umaasa naman ang kampo ng senador na papaboran ng Sandigan Bayan ang kanilang hiling na makapagpiyansa. Naninindigan din silang walang matibay na ebidensya na naipresenta ang prosekusyon upang patunayan na siya ay guilty sa kasong plunder. Ito ang ikatlong bail petition na ireresolba ng Sandigan Bayan. Nauna nang hindi pinagbigyan ng korte na makapagpiyansa si Senator Bong Revilla at Janet Napoles ng 1st Division at 3rd Division dahil sa mga ebidensya laban sa kanila.
Samantala, nakalaya naman pansamantala si Senator Juan Ponce Enrile dahil sa desisyon ng Korte Suprema na maselan ang kanyang kondisyon at hindi siya flight risk. Kasalukuyan nakadetine sa PNP Custodial Center si Senator Jinggoy Estrada habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang mga peace advocate mula sa iba't ibang lugar sa bansa sa pagkabigo na makabuo ng quorum ng ang mababang kapulungan ng Kongreso upang dinggin ang proposed Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Bianca Dapa. Humigit kumulang 200 peace advocate mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang nagtipon-tipon sa Peace Bell sa Quezon City Memorial Circle ngayong araw upang ipasa symbolically ang proposed Bangsamoro Basic Law. Tinawag ang symbolic passage na People's Congress o Kongreso ng Sambayanan. Mariing kinondena ng grupo ang kabiguang makabuo ng quorum o sapat na bilang ng mga mababatas sa House of Representatives upang dumalo at dinggin ang panukalang batas. Ikinadismaya rin ng grupo ang ipinalit na bersyon o substitute bill na nagresulta sa lalong pagbagal ng proseso sa Senado. Honestly, do you think kaya ba itong maipasa sa Aquino administration, itong BBL? Well, we are both idealistic and realistic. But it's up to them to pass. But whether or not they're going to pass, we will do our thing on the ground. We will prepare for whatever eventuality. Isinusulong ng mga lumad, moro at organisasyong kasapi ng People's Congress ang pagsasabatas ng isang CAB-compliant BBL. Ayon kay National Convener of All Out Peace, Gus Miklat, ang bersyong ito ay dapat nakabatay sa mga prinsipyo at adikain ng kasalukuyang peace agreements ng Philippine Government at Moro Islamic Liberation Front o MILF katulad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Framework Agreement on the Bangsamoro. Ayon sa People's Congress, ang kasalukuyang bersyon ng BBL sa Kongreso ay hindi sapat upang tugunan ang panawagan para sa sariling pagpapasya ng Bangsamoro para sa kanilang kinabukasan. Matapos lagdaan, isinumite naman ng People's Congress sa House of Representatives at Senado ang dokumentong tinatawag na People's Declaration on the BBL. Ito ang naglalaman ng mga adikain ng grupo para sa kapayapaan, demokrasya at hustisyang panlipunan. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Cubao, ito ang balita ni Monokson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Mabuti na lamang at walang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ang nalubog sa dahil hindi naman ganoon kalakas ang ulan dito sa Metro Manila. Pero bagamat gayon, nakaapekto pa rin sa mabagal na daloy ng trapiko itong pabugso-bugsong ulan na nararanasan natin ngayon dito sa Metro Manila. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Cubao. So kung nakikita nyo ngayon itong area ng Cubao, particularly itong southbound lane, mula pa lamang dyan sa may Kamuning flyover hanggang dito sa may Cubao area ay napakabagal na po ng usad ng mga sasakyan. Moderate to heavy ang flow ng traffic starting pa lamang dyan sa may Kamuning at hanggang dito sa may Cubao, EDSA Aurora. Itong traffic na ito sa southbound lane ay tuloy-tuloy yan hanggang dyan sa may area naman ng Farmers, Cubao pa rin, at dyan sa may Main Avenue going po ng Santolan. Itong Annapolis at itong Connecticut going po ng Ortigas, slow moving pa rin ang mga sasakyan, lalo na po itong area papunta ng Ortigas dyan sa may Pasig. Ito namang area going po ng Mandaluyong dyan sa may Mega Mall, bahagyang umuusad pero mabagal pa rin dun pa sa may area ng Shaw, particular itong crossing, at dyan sa may lugar malapit po sa Boni at sa Pioneer, slow moving po ang mga sasakyan. Itong area naman ng Orense, Guadalupe, tuloy-tuloy hanggang sa may Buendia at Ayala. Moderate to heavy po ang flow ng traffic. Hanggang dyan na po yan sa may Magallanes Interchange. Kabilang na po ang area ng Evangelista dyan sa may Makati, boundary ng Pasay, at hanggang dyan sa may Taft. Dito naman po sa kabila, sa northbound lane ng EDSA, pagmula po dyan sa may Pasay ay medyo mabagal na rin talaga ngayong oras na ito ang daloy ng mga sasakyan. Heavy traffic po tayo pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange.
at mabagal din ang daloy ng sasakyan dyan sa may area ng Ayala at ng Buendia. Lalo na kung kayo ay nasa Orense, Guadalupe, bahagya pong umuusad ang mga sasakyan tuloy-tuloy sa may Pioneer at dyan sa may Boni hanggang makatawid ng Show at dyan sa may Mega Mall. Itong area ng White Plains, slow moving pa rin hanggang dyan sa may area naman ng Santolan at hanggang dito ngayon sa inyo nakikita sa northbound lane, medyo umuusad na po yung mga sasakyan after po dyan sa may Main Avenue at dyan sa may Farmers. Pagdating dito sa may Cubao Aurora ay bahagyang umuusad. Light to moderate po ang flow ng traffic tuloy-tuloy hanggang sa may area naman ng Nepa Q-Mart at sa may Nia Road. Pero itong area papunta po ng Muñoz, magsisimula dyan sa may North Ave, dyan sa may SM North, ay moderate to heavy po ang flow ng traffic hanggang sa may area naman ng Muñoz hanggang dyan sa may area ng Congressional, maging dyan sa may tapat ng Dario Bridge. Pinapaalala sa ating mga kababayan, syempre mag-ingat po sa pagmamaneho lalo na't medyo madulas po ang lansangan ngayong madalas po ang mga pag-ulan. At ang number coding ay patuloy na ipinapatupad ng MMDA hanggang mamayang alas 7 po yan ng gabi para sa lahat ng mga sasakyan na may plate number nagtatapos sa number 3 at sa number 4. Bukas po, 5 and 6 naman ang bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan ating traffic update. Balik sa'yo. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA Cubao. Samantala, muling binuhay ng isang grupo ang kasong isinampa laban sa mga dating opisyal ng Commission on Elections kaugnay ng tinanggal ng mga security features ng PCOS machines na ginamit noong 2010 at 2013 elections. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 2.5 taon nang nakabinbin sa opisina ng Ombudsman ang reklamo laban sa mga dating opisyal ng COMELEC kaugnay ng pagtanggal ng security features ng mga PCOS machine na ginamit noong 2010 at 2013 elections. Noong July 2013, sinampahan ng grupong Tanggulang Demokrasya ng paglabag sa Automated Elections Law at Omnibus Election Code sina dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. at Jose Melo kasama ang 8 pang mga komisyoner. Ayon sa mga petitioner, hanggang sa ngayon ay wala pang ginagawang aksyon dito ang Ombudsman. The AES law is very clear that the features that we are asking here for the COMELEC to restore is there. So there is really a clear violation of the law. Kaya't nais buhayin ng grupong Reform Philippines Coalition ang kaso at isulong ang pagbabalik sa mga security features ng mga makinang gagamitin sa darating na halalan sa Mayo. Ayon sa grupo, hindi sila naniniwalang kayang makapagbigay ng COMELEC ng isang malinis at katiwa-tiwalang resulta ng halalan hanggang hindi nito sinusunod ng buo ang itinatakda ng Automated Elections Law. Kabilang sa mga nais ng grupo na ibalik sa gagamiting makina ang UV detector upang maiwasan ang mga tampered o peking balota, ang resibo na magpapatunay na nabilang ng tama ang boto at ang digital signature o ang PIN code ng Board of Election Inspectors na magpapatunay na sila ang nag-transmit ng boto. Dapat din anilang magsagawa ng totohanang review sa source code ng mga makina. At the start of the source code review, marami hong pumupunta doon. Marami. Pero when they realize that read-only copy lang ang ipapakita sa iyo, magbabasa ka lang doon sa screen ng laptop, you cannot test it. They mentioned 3 tests: static test, dynamic test, at transmission test. Without those 3 tests, wala hong silbi yun. Marami hong limitations ang nilagay doon ng COMELEC, one of which is you have to sign a non-disclosure agreement. Magtutungo naman sa Ombudsman sa darating na Biyernes ang grupo upang hilingin na aksyonan na ang reklamo laban sa mga dating opisyal ng COMELEC. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. at 13 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita.
4 na dekada ng tulay na nagdudugtong sa Cebu City at Lapu-Lapu City. Kailangan ng ayusin. Nagbabalik ang Ito Ang Balita. Nagsimula nang gumanda ang panahon sa Legazpi, Albay. Kaya naman ang ilang evacuee ay nagsisiuwian na sa kanilang mga bahay. Ito ang balita ni Alan Manansala. Halos 5 oras na binayo ng bagyong Nona ang Albay kagabi. Ang mga yero at bakod nilipad ng malakas na hangin. Ang mga bakod sinira ng bagyo. Pagkatapos ng pananalasa ng bagyo, pasado alas 9 ng gabi muling naglibot ang UNTV News sa buong paligid ng Albay. Agad na tumambad ang nagkalat na mga basura sa mga lansangan. Maliban sa mga yerong nagkalat, marami rin ang mga nakausling kawad ng kuryente. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang ilang kawani ng Department of Public Works and Highway mula sa District 2 ng Albay sa ilang kalsada sa probinsya upang madaanan agad ng mga biyahero. Sa datos ng Office of the Civil Defense Region 5, umabot sa mahigit 100,000 pamilya o katumba sa mahigit 400,000 individual mula sa mahigit 200 barangay ang naapektuhan ng bagyong Nona sa buong Bicol, kung saan mahigit sa 80,000 pamilya ang mga nasa evacuation center. Pagsapit naman ng umaga, maaliwalas at maganda na ang panahon sa Albay. Ayon kay Dr. Cedric Daep, ang officer in charge ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, nasa 95% ng mga evacuee ang nagsiuwian na. Tanging ang mga naiwan na lamang sa mga evacuation center ay ang mga pamilyang wala nang matutuluyan dahil sinira ng bagyo ang kanilang bahay. Balakin po namin kahit tugdukan po muna namin kahit maliit lang para may masilungan. Sa Biyernes naman ay inaasahang maibabalik na sa normal ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa probinsya. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa buong probinsya ng Albay, subalit nag-uumpisa ng magkumpuni ang mga tauhan ng Albay Electric Corporation. Dahil maaliwalas na ang panahon dito, kani-kanina ng linis ng kanilang mga bahay at bakuran ang mga residente. Ganoon naman pag nasira, ayos balik sa dati. Gaya na lamang sa barangay Puro, Legazpi City, abala na sa paglilinis sa mga kalat dulot ng pananalasa ng bagyong Nona. Maaga ring naglibot ang truck mula sa lokal na pamahalaan upang hakutin ang mga basura. Ang ilang kalsada sa Legazpi, Albay na malapit sa dagat ay bahagyang nasira, kaya pahirapan ang mga dumadaang sasakyan. Sa ulat ni Governor Joey Salceda, nananatiling 0 casualty sa kanilang nasasakupan. Alan Manansala, UNTV News, Worldwide. Pinatututukan ni Pangulong Benigno Aquino III sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang restoration ng kuryente at komunikasyon, gayon din ang debris clearing operations sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Mula sa NDRRMC, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Magandang gabi, Rosalie. Ginagawa ng paraan ng NDRRMC na ma-establish ang communication sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyong Nona sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, ayon naman kay NDRRMC Chairman at Defense Secretary Volter Gasmin, nakikipag-ugnayan ng NDRRMC sa mga local disaster risk reduction and management councils kung kailan po pwedeng payagan ang mga residenteng nasa evacuation centers na makabalik na sa kani-kanilang tahanan. Samantala, nananatili pa rin walang supply ng kuryente ang mga bahagi ng probinsya ng Quezon, Marinduque, Romblon, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar at Samar dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Nona. Mayroon ding suliranin sa linya ng komunikasyon sa Northern Samar simula pa kagabi. Samantala, may mga kalsada at tulay sa Northern Samar na napaulat na hindi madaanan tulad ng Mapanas hanggang Palapag Road, Allen hanggang Catarman Road, Lope de Vega hanggang Catarman Road,
at Hibakaan Bridge sa San Jose de Buan. Naitala ng NDRRMC ang unang casualty sa Allen, Northern Samar, samantalang ang iba pang nakakarating na ulat ng mga nasugatan at nawawala ay kinakailangan pang i-validate sa pamamagitan ng Department of Health at Department of Interior and Local Government kung ito ba ay mayroong kaugnayan sa bagyo. Higit 162,000 pamilya rin o higit 733,000 individual ang unang ulat na inilikas sa mga evacuation centers, subalit pabago-bago ang bilang na ito dahil may mga bumabalik na sa kanilang tahanan samantalang mayroon namang nadadagdag pa sa evacuation centers. Kanselado rin ang ilang domestic flights at stranded ang libu-libong pasahero at mga sasakyang pandagat sa iba't ibang daungan. June, nagsasagawa ng medical assessment ang Department of Health Region 8 sa mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng bagyo at nananawagan din sila sa ating mga kababayan na maaaring makapag-donate ng pagkain, ng mga housing materials, gamot, mga kumot, ganun din ng tarpaulins sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Nona. June? Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa NDRRMC. Sa iba pang balita, pinangalanan na ng Party List Coalition ang 6 na senador na susuportahan nito sa eleksyon sa susunod na taon. Ito ang balita ni Grace Casin. Nilabas na ng Party List Coalition ang listahan ng 6 na senatorial candidate na kanilang susuportahan sa 2016 elections. Ang mga ito ay sina Co-op NATCO Party List Representative Crisante Paez, ACT CIS Party List Representative Samuel Pagdilao, former Akbayan Party List Representative Riza Hontiveros, former TESDA Director General Joel Villanueva, Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian at Leyte Representative Martin Romualdez. Ayon kay Party List Coalition Secretary General Representative Juliet Cortuna, masusin nilang pinag-aralan ang 6 na kandidato bago sila nagbotohan. Para sa kanila, malaki ang maitutulong ng mga ito sa sinusulong na advokasya ng koalisyon. Hindi naman nakasama sa kanilang listahan si Sarangani Representative Manny Pacquiao at Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Si Pacquiao umano ay hindi nakakuha ng sapat na boto habang si Colmenares naman ay hindi miyembro ng kanilang koalisyon. Ito lang 6 na ito po yung talagang 100% in support that we have to spend, no? Because we want to test also how strong the Party List Coalition kung kami po ay kayang magdala ng isang ng senador sa Senado. Sinabi pa ni Cortuna na pagdating naman sa presidential at vice presidential candidate, bibigyan nila ng kalayaan ng kanilang miyembro na pumili. Sa presidential and vice presidential, hindi ho kami sa Party List Coalition, hindi ho kami mag-i-endorse kanya-kanyang choices, no? Samantala, ang Nationalist People's Coalition na NPC naman masusing sinusuri ang bawat kandidato sa pagkapresidente. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni NPC spokesperson Congressman Mark Enverga na isang komite ang kanilang binuo. Ang executive committee na ito ay ang kikilatis kina Grace Poe, Rodrigo Duterte, Mar Rojas, Jejo Marbinay at Miriam Santiago. Tiniyak ni Enverga na magkakaisa ang partido sa dadalhing kandidato. But basically, yung grupo na yon, yung committee na yon, ang magpapasya. Tama po yun. Alright. Pero syempre, pagbibigyan din natin ng mga membro na mapakinggan ang mga justifications kung bakit nila napili ng executive committee ang isang kandidato. Taong 2010, sinuportahan ng NPC si Pangulong Aquino. 2004, nahati ang kanilang suporta kay FPJ at Gloria Arroyo. At 1999, sinuportahan nito si Joseph Estrada. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Bumuo na ng 34 na National Military Coalition ng Saudi Arabia upang tugisin ang mga militanteng ISIS sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, nagdeklara ng National Day of Mourning ang Pangulo ng Bansang Argentina kasunod ng pagkamatay ng mahigit 40 border police matapos mahulog ang sinasakyang bus nito sa isang tulay sa Buenos Aires. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Argentina, mahigit 40 pulis ang nasawi ng mahulog sa tulay ang sinasakyan nilang bus araw ng Lunes sa Buenos Aires sa Argentina.
8 rin ang iniulat na nasugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, sumabog ang isang gulong ng bus at bumaliktad kaya nahulog sa tulay at bumagsak sa tuyong ilog. Ang bus ay kabilang sa 3-bus convoy ng mga pulis na nagpapatrol sa border ng bansa. Ipinarating na rin ni President Mauricio Macri ang kanyang pakikiramay sa mga kaanak ng mga biktima at nagdeklara ng National Day of Mourning. Sa France, isang French teacher ang isinailalim sa investigasyon dahil sa pagsisinungaling sa mga otoridad na inatake umano siya ng ISIS terrorist. Una nang napabalita kahapon na sinaksak umano ng isang lalaking nakahood at nagpakilalang miyembro ng ISIS ang 45-year-old French teacher. Ngunit ayon sa Paris Prosecutor's Office, inamin ng teacher na gawa-gawa lamang niya ang istorya at siya mismo ang sumaksak sa kanyang sarili. Ang ulat ng pag-atake ay nagdulot na naman ng pangamba sa maraming residente sa Paris matapos ang November 13 Paris attacks. At sa Saudi Arabia, inanunsyo ng Saudi Arabia ang pagbuo sa 34-nation military coalition na lalaban sa mga militanteng ISIS. 18 sa mga ito ay mula sa Arab countries habang ang 16 naman ay mula sa Asia at Africa. Ayon kay Saudi Defense Minister Mohammed bin Salman, hindi lamang target ng koalisyon ang ISIS kundi ang lahat ng extremist group sa buong mundo. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Umaasa ang DPWH na masisimulan na nito ang pagkumpuni sa tulay na nagdudugtong sa Cebu at Lapu-Lapu na naantala dahil sa pagdaraos ng mga international events tulad ng Apex Summit. Ito ang balita ni Brian Evangelista. 4 na dekada nang ginagamit ang tulay ng Old Mactan Bridge na nagdudugtong sa Cebu City at Lapu-Lapu City na ngayon kailangan ng patibayin at ayusin. Panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang mapagawa ang First Mactan-Mandawi Bridge na may habang mahigit 800 metro at lapad na 9 na metro. Ayon sa DPWH ng Mandawi Cebu, Agosto pa nila planong masimulan ang pagsasaayos nito. Ngunit na-postpone upang bigyan daan ang mga malalaking international events tulad ng APEC. Our consultant, Professor Jacob Yusipi na mo, ni Kuansad, ni recommend sad yun sila nga i-replace ang slab. I think that is nag-start na nga tulay mga 1973. Bagamat structurally safe pa ang gusali ayon sa ahensya, naniniwala silang habang naantala ang pagsasaayos nito, mas nadadagdagan naman ang pinsala ng tulay. Well, so if that is the case nga, corroded ang mga bars sa slab, that means nga doon na deterioration sa portion sa slab. 129 million ang pondong nakalaan upang matapos sa loob ng 1 taon ang mga repair at reinforcement ng daan at mga kabilya nito. Tungod na sa load niya, kadugay na sa panahon. Ang kita nimo sa truck dia, dili ingon nga ordinary truck sa nga kanang ana-ana lang. Murag yung murag turtle trucks ba ang tawag nimo, daghan siya ba? Pero paliwanag naman ng DPWH na hindi isasara ang buong tulay, kundi gagamitin ng isang lane habang inaayos at ginagawa ang kabilang lane. Mula rito sa Cebu, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. Alamin po natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, June. Wala pang balak na magretiro si world number 3 at multiple Grand Slam champion Roger Federer. Ginawa ni Federer ang pahayag sa interview sa Dubai bago ang pagsisimula ng International Premier Tennis League. Ayon sa 34 years old Swiss, nananatili pa rin sa kanya ang pananabik sa paglalaro ng tennis. Sinabi pa ni Federer na sa ngayon, mas may tiwala na siya sa sarili at nag-e-enjoy sa paglalaro. Kinumpirma rin ni Federer na maglalaro siya sa Australian Open, ang unang Grand Slam event sa taong 2016 sa susunod na buwan. Binuhay ng isang teenager sa Bolivia ang sikat na karakter sa Disney Pixar movie na WALL-E.
Ang 17 years old na si Esteban Quispe Chura ay mahilig sa pagbubuo ng robots gamit lamang ang mga pira-pirasong bagay na nakukuha nito sa tambakan ng basura. Ayon sa ina ni Esteban, 12 years old pa lamang ito, ay nakikita na niya ang pagiging malikhain ng bata. Pinagkakakitahan din niya ang kanyang mga obra maestra na gawa mula sa basura. Ang perang napagbilhan nito ay binibigay naman niya sa kanyang ina. Ngunit sa lahat ng mga nilikha ni Esteban, ang Wall-E robot ang maituturing niyang pinaka-sophisticated sa lahat. Ayon kay Esteban, plano pa niya na makabuo ng mga ecological robots na makakatulong sa kalikasan. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.